Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, tumapyas si Moises ng 2 bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, "Akong Panginoon ay mapagmahal at mauwain, hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat." Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Ang salita ng Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhatiang pangalan, nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan, lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pagbasa mula sa 2 sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasainyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, kundi hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayong mga Katoliko ay kilala sa ating pag-aantanda ng krus, sign of the cross. Ginagawa natin ito sa halos lahat ng pagkakataon. Sa ating pagdarasal, kapag tayo'y natatakot, bago tayo gumawa ng isang bagay tulad ng bago maglaro, makikita natin yan sa mga sports people, bago maglakbay, bago kumain, bago matulog, at iba pa. Bakit kaya? Mahalaga sa atin ang pag-aantanda ng krus. Kasi para sa atin, ito ay isang dasal na nagpapahiwatig ng 2 mahalagang bagay ng ating pananampalataya. Ang ating bibig ay nagsasabi kung sino at ano ang ating Diyos.
Ang Diyos natin ay isa at siya ay Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang lahat ay ginagawa natin sa ngalan ng ating Diyos. Ang ating kamay naman ay nagtatanda ng krus sa ating katawan. Kinukrosan natin ang ating katawan. Ang krus para sa atin ay tanda ng pag-ibig ng Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos para sa atin? Siya ay namatay sa krus para sa atin. Ito'y napakinggan natin sa ating Ebanghelyo. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay sa ating pananampalataya sa Kanya. Ang parusa para sa atin ay tinanggap na niya. Ang parusa na siyang sinasagisag ng krus ay tinanggap niya. Siya ang namatay sa krus. Ganoon niya tayo kamahal. Itong pag-ibig ng Diyos ay siya ring napahayag at pagpapakilala ng Diyos kay Moises doon sa bundok ng Sinai. Dumaan ang Diyos sa harap ni Moises habang nagpapakilala kung sino siya. Hindi nga nakita ni Moises ang kanyang mukha, ang kanyang likod lang. At habang dumadaan siya, sinabi niya kung sino siya. Siya ay maawain at mapagmahal. Ipinapadama niya sa atin ang kanyang pag-ibig. Hindi siya madaling magalit. Siya ay palaging tapat sa atin. Mababasa din natin sa sulat ni San Juan ang definition who God is. God is love. Ang iisang Diyos natin ay pag-ibig. Kasi nanggaling siya ang Diyos natin ay pag-ibig. Kasi nanggaling sa Kanya ang pag-ibig. Walang simula at walang katapusan ang pag-iibigan sa Diyos. Ang pag-iibigan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya sa pagpapahayag natin na ang Diyos ay isang tatlo, isatlo, nagpapahayag tayo na siya ay pag-ibig. Ang ating ikalawang pagbasa ay ang huling pagbabasbas na sinulat ni Pablo sa pangwakas ng kanyang liham sa mga taga-Korinto. Sa pagbasa na ito, sinasabi din niya rin na ang pagbabasbas ay galing sa isatlo, sa Diyos na isang tatlo. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo. Ginagamit pa natin ang pagbabasbas na ito sa simula ng ating banal na misa. Ginagamit natin ito bilang pagbati. Tuwing Holy Trinity Sunday, pinapahalagahan natin ang ating mga BECs. Kaya ito ay BEC Sunday. Ang BEC ay Basic Ecclesial Community. Ito ang pinakamaliit na unit ng ating simbahan maliban sa pamilya. Ang mga BEC o munting sambayan ng Kristiyano ay binubuo ng mga 20 hanggang 50 pamilya na magkapit-bahay ng mga Kristiyano. Doon magkakilala ang mga Kristiyano. Doon sila sama-samang kumikilos sa pangunguna ng kanilang lay leader. Nagtutulungan sila at sama-samang nagdarasal. Doon nararamdaman ang pag-iibigan ng mga Kristiyano. Iisang sambayanan lang sila. Pero binubuo sila ng iba't ibang mga Kristiyano na may kanya-kanyang sariling galing at kakayahan at katangian. Ang kanilang pagiging magkaiba ay hindi naging dahilan na sila ay ang kanilang pagiging magkaiba
ay hindi naging dahilan na hindi sila magkaisa. Ang kanilang pagiging isa ay hindi nag-erase ng kanilang iba't ibang katangian. Sa BEC, madali nating masalamin ang Diyos nating isatlo. Isang Diyos, pero iba't ibang persona. Iba't iba ang katangian ng bawat isa, pero iisa lang sila. Malalim na katotohanan ito. Ito ang ating Diyos at hinahamon tayo na isabuhay ito sa ating pamamahal, sa ating pamahalaan, sa ating pamilya, sa ating BEC, sa ating simbahan.